Ilang oras bago muling mag-ECQ sa Metro Manila, may paglilinaw si PNP Chief Guillermo Eleazar sa unang anunsyo tungkol sa paghahatid sundo ng mga non-APOR sa mga authorized person outside of residence. Inianunsyo ng PNP Chief sa Super Radio DZBB na bukod sa healthcare workers, ay papayagan na rin ang pagsundo at paghatid ng mga non-APOR sa mga worker-APOR o yung magtatrabaho sa mga essential establishment. Ayon kay Eleazar, walang problema kung magkasama na sa sasakyan ang APOR at ang non-APOR. Pero kung hindi pa, kailangan magpakita ang mga non-APOR ng requirements. Certification dito, yung mga requirement coming from the employer nitong worker APOR. Una, certificate of employment of the worker APOR from the employer. Copy of business permit of the employer o nung business na yun. Yun ang kapapuray ngayon at yung establishment ay kasama siya. Certification from the employer na naka-indicate doon yung pangalan at contact number at vehicle details noong non-APOR driver na o yung fetcher. At saka yung contact number ng employer. Una na rin pong sinabi ni Eleazar sa panayam ng unang hirit na walang katotohanan na hindi pa payagang lumabas sa mga hindi bakunado sa panahon ng ECQ. Ituturing na authorized person outside of residence o APOR ang mga magpapabakuna. Makakapanayan po natin ngayon si MMDA Chairman Benher Abalos. Magandang umaga po, Chairman Abalos. Si Rafi Tima po ito. Kasama po ang aking partner na si Connie. Yes, Rafi at Connie at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, magandang umaga. Opo, ilang vaccination sites na po sa NCR maging sa Antipolo ay dinumog ngayong besperas ng ECQ dahil daw kapag walang bakuna, hindi papayagang makalabas. Alam po natin mali ang impormasyon na ito. Saan po kaya galing itong impormasyon na ito at kumalat pa? Well, unang-una, these are really fake news na nakakasabotahe sa magandang proseso ng pagbabakuna. Bago mangyari lahat ito, wala tayong naging problema. Kaya ako'y nananawagan sa lahat na huwag maniwala sa fake news. Hindi kondisyon ang bakuna para magkaroon kayo ng ayuda. May ayuda kayo maski na meron o wala kayong bakuna. At yung mga sinasabi about fake news tungkol dito. At sa nagkakalat naman ng fake news, as of now ay may sulat na po ako sa NBI sa ngalan po ng mga alkalde ng Kalakang, Maynila. Hirap na po talaga sila ngayon para imbestigahan kung saan nag-originate ito at talagang mapakulong at madimanda ang nagkakalat ng maling chismis na ito. Sapagkat hindi lamang ang pagbabakuna, pati ang buhay ng tao, hindi na sila sinasang-alang-alang, pwedeng magkahawahan dahil dito at ito po ina-avoid po natin. Please, huwag po kayo maniwala sa mga fake news na ito. Mainly po ba sa social media ito kumalat at yun po yung pinapaimbestigahan nyo ngayon? Meron ho ba kayo nabalita na may mga kumpanya o establishmento na nag-utos nito? Well, may mga reports na nakukuha kami on the ground. Kaya nga ako'y humihingi ng tulong ngayon sa NBI para imbestigahan kagad po ito. Kaya ako'y nagpapasalamat din Rafi at Connie para more or less maklaro ito sa ating mga kababayan, itong issue na ito. And again, yung tanong ko po, meron po ba kayong impormasyon na may mga kumpanya o establishmento na nag-utos ng ganito sa kanilang mga tauhan at siguro yun ang kumalat? Or talagang sa social media lang ito kumalat? Well, wala naman. So far, may mga nakausap. Nanggaling po ako ngayon sa isang mega mall kasi nagse-celebrate kami, naka 100% na po ng bakuna mga senior citizen na Mandaluyong at more or less 2 million ang Shoemart at naka 10 million tayo sa buong bansa. At yun po, doon nagsabi sa akin ng mga reports on the ground ng mga tao. Kaya ito'y pinapaimbestigahan kaagad namin. At para lang po malinaw talaga, once and for all, sino-sino po ang pwedeng lumabas at sino yung hindi? Ngayon pong mag-i-ECQ na bukas. Well, ilalabas po ang mga APOR, allowed persons outside the residence. Number one, of course, yung mga tatrabaho sa mga essential industries, kinakailangan po yan. Ano essential industries? Naka-indicate po yan. Yung mga ng gamot, etc. Marami po yan. Number two, yung lamang bibili sa mga essentials. At number three, yung mga magpapabakuna po. Of course, it goes without saying yung ating mga frontliners, kinakailangan po yan. So more or less, yan na po ang ating mga APOR. Ilalabas lang po namin talaga yung mga industriyang ito para more or less, let us all be guided here. And of course, sa mga official sites po ito tingnan at sa mga newscast na katulad po ng Balitang Hali at sa mga official na websites. Yes, Rafi, at hindi lamang yun, lalo na sa mga schedule ng pagbabakuna, importante po talaga ay, of course, makipag-coordinate kayo sa inyong mga local government units, sa mga mayors po nyo, public information office, titilan nyo po parate at huwag tayo papadala sa basta-basta mga ano-anong balita. Opo. Please lang po. Okay, may dagdag pa pong tanong si Connie. Good morning, Chairman.
Magandang tanghali, Connie. Opo. Ito nga po, magkakaroon ba ng mga checkpoints sa pagitan po ng mga lungsod sa loob mismo ng Metro Manila bukas? Ano ho ang update natin sa mga checkpoints sa bisperas po ng ECQ? Well, may mga guidelines na nilabas si General Eliazar hingil dito at ang DILG. Pero maghihingi lang kami ng linaw tungkol dito, no, mga mayors, dahil napag-usapan namin, may mga lugar na, let's say, mga baksakan ng isda, mga palengke, at bumibili dyan para dali naman sa iyong palengke. O kaya naman yung iba ibibili, kamukha may mga maliliit na bayan, kamukha ng Patero, San Juan, Mandaluyong. Kung minsan bibili po yan sa mga malalaking mga branches ng at i-retail po nila, no. Siguro magkaroon ng konting flexibility pagdating po rito. Yun lang, ikaklaro po namin maigi po ito. Although ang gustong pakita ng mga kapulisyan ay magiging stricto talaga sila dito at maganda naman yun, pero we also have to be flexible sa mga bagay na kamukha sa pagkain po. Opo, at katulad nga po ng mga narinig nating balita, no, kasi may mga paglilinaw din syempre ang PNP. Ang LGU ho ba makikipagtulungan, no, para ho mapakalat sa inyong mga nasasakupan yung tamang impormasyon patungkol pa rin po sa mga apor, no, na lalabas po, no, mag-intercity? Yes, ma'am. In fact, mamayang alas 2 ay meron kaming IATF, no, para ma-finalize na everything din at mailabas dahil marami tayong gagawin, hindi lamang bakuna, may ayuda pa tayong inaayos, yung listahan, inuulit ko, yung listahan baka mamaya masisi na naman ng mga mayor dito, ha. Ngayon pa lang mag-aantay namin ng joint agreement po rito, no, at ito po ang listahan ay supposedly galing sa DSWD. Ang mga mayor ay magpapatupad lamang kung ano nakasaad sa agreement na ito, no? So titingnan po natin ito at ang inuulit ko, ang listahan will come from the old list of DSWD. Napupulaan po ang mga LGU, pati na rin po ang PNP, no? Kasi parang sinasabi ho nung ilang mga kababayan natin, kung kailan bispera, saka ho nagbabalangkas pa lamang daw ng mga guidelines na napaka-importante sanang malaman, no? Nung pagpasok pa lang nitong linggo sana. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Well, hindi naman, naka-forma na talaga yung ginagawa ng kapulisyan dito ng DILG. It's just that there are some, kung ano naman ginawa last year, Rafi and Connie, yun din naman ang nangyari ngayon, no? Ang ginagawa lamang natin ay fine-tune na lamang natin. Yung apor, andyan na rin naman yun. Yung last year, wala ka nang babaguhin yun. Yun na rin naman yun, no? Yung ating listahan, yun na rin naman yun. Wala na tayong problema tungkol doon. It's just that gusto lang namin klaruhin lahat ito just to be doubly sure about this. Okay. Makukuha niyo ho ba yung karagdagang 4 million na bakuna para po sa Metro Manila? Well, I hope so, no? Para nang sa gano'n kasi ang game plan po rito ay of course number one ay makapagbakuna tayo ng husto dahil may sinasabi nga si Dr. John Wong eh. Ang sabi ni Dr. John Wong na kung mabakunahan mo more than 50 years old and above, no? That is about 17%. You will be protecting, maiiwasan mo ang 80% of deaths, no? 80% of deaths dahil karamihan talaga na nasa ospital ay etong mga may sakit natin. Kaya yun ang target talaga namin. Kung mas maraming bakunang maibigay, no? Pero of course, nagawa na naman Mandaluyong, yung mga senior citizen namin 100% vaccinated na sa Mandaluyong. And by the way, Connie and Rafi, ito na yung sulat ko sa NBI ngayon, no? In-email na namin at of course bibigyan namin soft copy. Umingi kami ng tulong para maimbestigahan itong mga gantong balita dahil alam mo yung magandang proseso natin masisira dahil sa mga gantong balita hindi tama Okay. Opo. At okay, siguro mensahe na lamang ho bago ho magpatupad ng ECQ para po sa ating mga kababayan bukas. Well, number one, no, nanggaling na po tayo dito last time nung Marso. Naging maayos naman po tayo. Kung anong patakaran noon ay halos yun na po iyon. No? Hindi totoong ngayon na nagmamadaling, na nagbinabalangkas. Dahil yun na rin po yun, generally. Yung listahan galing sa DSWD, ang mga yun bababa lamang, it will be a tall order. Magbabakuna tayo. Okay. Aside from bakuna, mag-ano pa rin po. Kaya please, mag-isa lang po tayo. Thank you. Marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali. Thank you. Yan po naman si Chairman Benher Abalos ng MMDA. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.